Yun yon mga DDS. Sunod, mga kababayan. Ito yung sunod nating pag-uusapan. Yung patungkol sa mga riders. Yung mga riders sa Quezon City na pumila para kumuha ng 5,000 na ayuda. Ito, trending ito ngayon, mga kababayan. Trending ito ngayon, yung mga rider na galit na galit, almost 13 hours, 11 hours, 12 hours daw silang nagpila. Hindi daw katulad sa dating administrasyong Digong na ang bilis lang daw. Di dapat tinawag nyo si Digong para magpila. Ito ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Mula po ito sa News 5. Ito, mga kababayan. Galit na galit yung mga riders na pumila. Wait lang ha. Buti pa daw yung dati kay Digong, mabilis pa daw. Ngayon daw napakatagal, napakabagal kumilos. Gumalaw. Ito mga kababayan. Wait lang ha. Tanggalin lang natin kasi may sumasalpok na Ito mga kababayan, galit na galit yung mga riders. Ito. Volume up. Go. Katulad ng nakaraang presidente, hindi Ito. pag ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakaraang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras? So ang sabi ni Kuya Rider, hindi daw katulad sa nakaraang administrasyon na hinahanapan ng paraan para mapadali ang pagbigay. 5,000 na nga lang daw, pinapahirapan pa daw ng administrasyon ang mga rider. Ganito, Kuya Rider, hindi ko po kayo dinidiscriminate, hindi ko kayo nilalait, hindi ko kayo minamaliit. Pero, Kuya, yung 5,000 kung mag-drive ka, kikitain mo ba yan sa isang araw? Meron bang mag-drive na paldo agad? Bakit kayo galit? Pumila na nga lang kayo, naghihintay na nga lang kayo ng ayuda, kayo pa yung galit, ang didemanding ninyo. Diba? Una, kung pamasahero mo yan, yung 5,000 na yan, hindi mo kikitain sa isang araw. Mag-aantay ka na lang na wala kang gagawin, nanonood ka na lang ng video, nanonood ka ng Facebook, nanonood ka ng YouTube, nakaupo ka lang, hindi ka pa nabilad sa initan, wala kang drive, wala kang gastos gasolina, tapos pagkatapos, makatanggap ka ng 5,000, nagrereklamo ka. Kung dinrive mo yan, sa isang araw, kikita ka ng 5,000? Diba? Kung nag-drive kayo, kikitain mo ba yung 5,000 sa isang araw ng pagdadrive mo? Hindi. Hindi mo kikitain yan, kuya. Hindi ko kayo minamaliit, Hindi ko kayo underestimate kasi mga riders kayo. Pero, wag naman kayo magreklamo. Hindi lang din naman kayo ang pumila, marami kayo Kasi kung ipamaniho mo yan, sa isang araw, hindi mo kikitain yan. Bakit? Habang pumipila ka ba dyan, nagbubuhat ka ng isang balding tubig? Habang pumipila ka ba dyan, nagugutom ka, ba't hindi ka bumili ng makakain? Habang pumipila ka pa dyan, nakapatong ka ba sa tuktok ng, ng mga pako? Habang pumipila ka ba dyan, ang ginawa mo ay ginugupit mo paunti-unti yung kuko mo hanggang sa magdugo? Diba? Wala ka namang ginagawa habang pumipila, nagreklamo ka pa. Kung minamaneho mo yan, hindi mo kikitain yan. Ngayon, kung i-compare mo sa nakaraang administrasyon na mabilis maghanap ng paraan, hindi dapat ang tinawag mo si Digong. Diba? At una, kuya, ulitin ko sa'yo, yung pila ninyo sa Quezon City yan, sa local government yan. So, bakit mo i-insert yung dating administrasyon na si Digong sa administrasyon ngayon? Bakit mo i-compare? Una, nasa local government yan kung paano nila i-organize ang pag-distribute ng ayuda na yan. Walang kinalaman si PBBM dyan. Kasi bakit? Nasa government of Quezon City na yan.
Nasa pamumuno na ni Joy Belmonte yan. Kung hindi maayos, kung nahihirapan kayo sa pila si Joy Belmonte, ang bakbatan ninyo, hindi si Marcos. Bakit? Bakit itinalaga pang mayor si Joy Belmonte kung hindi naman niya magampanan na ang bilisin ang pila at ang pag-distribute ng ayuda? Sinahuran si Joy Belmonte ng mga taga Quezon City at ng mga tao dyan. Si Joy Belmonte ang sisihin ninyo at tanungin ninyo kung bakit matagal. Huwag niyong sisihin si Marcos. Bakit? Kung si Marcos lang din naman pala ang gagalaw at gagawa para mapabilis yan, bakit nagtalaga pa ng mayor ang Quezon City kung hindi niya mapadali yan? Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Bakit i-compare nyo si Digong at si PBBM na madali noon? Tandaan ninyo, pandemic yun noon. Pandemic yun noon. Walang ibang gawin ang mga government official kundi nakatutok lang sa mga pumipila sa ayuda. Ngayon kasi, hindi pandemic, mas doble ang trabaho. Noong pandemic, nakatutok lang ang mga government official sa ayuda. Kasi bakit? Pandemic walang ginagawa. Ngayon kasi, habang pumipila kayo, yung ibang mga worker may ginagawa. Kasi wala naman pandemic Diba? Ganon yan kasimple. At kung sabi mo mas mabilis ang dating administrasyon, dapat si Digong ang tinawag mo. Diba? So nagpapahalata lang na DDS siya. Ganun yun mga kababayan. Ganyan po kakitid ang utak ng mga DDS. Sorry to si Kuya Ryder na masabihan kitang DDS kasi DDS lang po ang gumaganyan. Naghihintay ka na nga lang ng pila, nagrereklamo ka pa. Nag-aantay ka ng ayuda, nagrereklamo ka pa. Kung pinapamasada mo yan, do you think kikita ka ng 5,000 sa isang araw? Baka nga, abutan ka pa 3 araw bago mo ma-reach yung 5,000 na yan. Kung magdadrive-drive ka lang ng angkas, joyride, move it, hindi ka kikita ng 5,000 sa isang araw. Bakit? Sa sobrang init ngayon. At saka, kadalasan pa sa mga rider namimili kung malayo, ayaw tanggapin, pag malapit tinatanggap. Tapos minsan hindi pa ina-accept pag walang tip. Diba? Hindi ko sinisiraan ang mga apps na mga rider apps, pero na-experience ko yan. Kapag malayo, hindi tinatanggap. Di ba pag malayo, malaki ang pamasahe, hindi nila tinatanggap. Pag malapit, tinatanggap. Tapos minsan hindi pa ina-accept pag walang tip na 20 or 50. Ganyan po sila. Sino ang mga naka-experience niyan? Di ba? Puro kayo reklamo. Pumipila na nga lang kayo para tumanggap kayo ng ayuda, nagrereklamo pa kayo. Kung nagmamasahero kayo dyan, kung nagra-rider kayo dyan, nagda-drive kayo, magkano lang ang pamasahe? From Manila to Quezon City, 80 pesos. Ilang 80 pesos pa ang balik-balik mo bago mag 5,000? Di ba? Yan ang mahirap. Ako ilang beses ko na-experience yan. Pupunta ako ng Quezon City, galing ako ng Maynila, papunta ako ng Cavite. Alam niyo ba, walang tumatanggap. Bakit? Magbabayad ka ng 600, 700 pamasahe, tapos ang layo-layo, hindi nila tatanggapin yan. Pero pag nag-tip ka ng 20 or 50, automatic yan, ang bilis-bilis. Ang gusto kasi nila, yung malapit lang. Tapos paano kakikita ng malaki? Alam niyo sa totoo lang, ganito yan mga riders, mga kuya riders. Bigyan ko kayo ng tips. Kung gusto nyong yumaman at umunlad ang buhay ninyo, matuto kayo magtiis. Walang pera na nakukuha sa madaling paraan. Pinaghihirapan yan. Di ba? Matuto sana kayo magtiyaga. Matuto sana kayong magtiis. Bakit? Pilipino tayo Kung iasa lang natin sa gobyerno at sisihin natin ang gobyerno kung bakit tayo ganito, kung bakit tayo ganyan, pinanganak tayo ng nanay at tatay natin. Hindi ang presidente ang nanganak sa atin. Una, kung sisihin mo ang gobyerno kung bakit ka mahirap, ang ina mo sisihin mo yung magulang mo, wag ang gobyerno. Kung bakit ang aga-aga niya naglandi. Kaya nga, nanawagan ako sa lahat dyan ng mga magulang at mga kabataang nanonood sa akin, bago kayo maglandi, mag-ipon kayo ng milyon-milyon. Unahin ninyo yung bahay, lupa, sasakyan at negosyo bago ka magjowa, bago ka kumantot. Kasi kapag nakakantot ka, bumuo yan, nakaanak ka, putang ina, wala kang kita, wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang gamit. Ang magulang mo pa rin ang magsakutot at magkasakripisyo sa'yo. Pag nagkasakit ang bata, Nay, Tay, ang bata may sakit, tang ina, pero pag nag-iyot kayo, hindi alam ng magulang ninyo.
Di ba? Ganun yan. Yan ang mahirap sa mga Pilipino eh. Alam nyo ba, yung mga DDS, palibhasa kasi hindi kayo naka-abroad, mga bubo kayo eh, wala kayong pera eh. Pumunta kayo sa ibang bansa. Pumunta kayo ng Thailand, pumunta kayo ng Vietnam, pumunta kayo ng Singapore, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, basta nasa Southeast Asia. Puntahan nyo yung mga lugar na yan. Makikita ninyo ang mga kabataan, ang gaganda ng kutis, ang puputi, ang gagwapo, pero nasa palayan. Samantalang kayo, ang tsatsaka ninyo, ang iitim ninyo, ang papangit ninyo, ang aarte ninyo, ayaw nyo magsitrabaho. Diba? Nakita nyo yung mga Taiwanese, mga Vietnamese, yung mga Korean, ang puputi, ang gagwapo, ang kikinis. Pero alam mo kung saan? Nagtitinda ng takoyaki, nagtitinda ng siomay, nag-aani ng palay, nag-aararo, nag-alaga ng baboy, manok, kambing. Pero dito sa Pilipinas, putang ina, ang papangit na nga, ang arte pa. Oo, di ba? From Philippines to Ireland. Maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Kita nyo yan? Dito lang sa Pilipinas na ang tsatsaka, ang papangit, ang arte. Akala mo, mga anak ng mga bilyonaryo, pinanganak ng kutsara ginto. Ay, Diyos ko. Ayaw pumasok kung hindi 1,000 ang baon. Ayaw pumasok kung hindi 500 ang baon. Putang ina. Tapos pagdating doon, hindi naman nag-aral ng ayos. Kaya puro lang bulakbol. Nag-escape. Diyos ko. Yan ang totoo. Kaya huwag kayo mag-inarte, oy. Diyos ko. Ako nga eh. Bago ako nagka-milyon, magte-30 anyos na ako bago ako nakakuha ng 1 milyon. Bago ako kumita ng 1 milyon. Samantalang kayo, putang ina nyo. Ang arte. Pagod, pumila. Magbibigay lang ng ayuda, pahirapan pa. Putang ina mo, ipamasahe, ipangmamasahero mo yan. Tingnan natin kung kikita ka ng 5,000 sang araw, tang ina mo ka. Sorry to say ha, namura kita. Diba? Tigilan nyo yan. Puro kayo reklamador, ang ina nyo. Kaya hindi kayo umuunlad sa buhay, kaya puro kayo reklamo. Pag dumami ang anak, sisihin ang gobyerno. Bakit? Ang presidente ba ang nagrepere habang nagkakantutan kayo? Pag walang makain ang pamilya, presidente ang sinisisi. Putang ina ninyo. Tandaan ninyo, 120 million Pilipinos to. Isa lang presidente. Kapag nagmahal ang bilihin, sisihin ng presidente. Putang ina, sisihin yung nagtinda. Kapag nagmahal ang gasolina, sisihin ng presidente. Putang ina, hindi pagmamayari ng presidente yung gasolinahan. Ang ina nyo, ang bubobo ninyo. Diba? Nakakasakit kayo ng damdamin. Pag nagmahal ang gasolina, sisihin ng presidente. Putang ina, hindi si Marcos ang may-ari ng Petron, si Ramon Ang. Putang ina nyo. Pag nagmahal ang bigas, sisihin ng presidente, tanga! Hindi po ang mga Marcos ang may-ari ng sakahan. Wala pong Hacienda Luisita, mga Marcos. Mga Araneta lang. Diba? Yan kasi ang sakit sa mga Pilipino. Nasanay kasi kayo sa ayuda. Magtrabaho kasi kayo mga tanginan nyo. Diba? Kayo mga DDS kayo, putang ina nyo, atat na atat kayo sa ayuda, reklamo kayo ng reklamo, pero pag may ayuda na nauuna kayong pumila, diba? Kapag nagsalita na si PBBM, minsan yung TV pinapalo, diba? Minsan sinasabihan, bangag, adik, quick leader, tapos pag may ayuda na, putang ina, nauunang pumila. Diba? Tang ina nyo. Naku, wag ako. Masasaktan kayo sa akin. Putang ina nyo. Yung 20 pesos na bigas pinangako ni Marcos na saan na? Pero nung nandyan na yung 20 pesos bigas, nauna pa mga DDS, putang ina. Yung ayuda, si Marcos bangag yan, weak leader. Walang ginawa ng presidente na yan. Sabi nila. Tapos pag nagbigay ng ayuda, putang ina na, uuna ang DDS. Nang ina nyo, kakapal ang mukha ninyo. Diba? Kapag OFW na DDS, putang ina si Marcos. Ayaw namin magpadala ng remittance. Bakit? Para lumugmok ang Pilipinas. Hindi namin sila tulungan. Ayaw namin kay Marcos. Tapos kapag naaresto sila, nahuli sila or may gera, alam nyo kanino hihingi? Asaan na kaya si Marcos? Bakit walang helicopter, walang eroplano, walang bus na nagsundo? Diba? Yan ang sakit ng mga DDS. Si Marcos bangag, si Marcos weak leader, walang kwenta yan. Ginera ang Israel ng Iran. Yung mga DDS sa Israel,
Kanino nang hingi ng tulong? Kay Marcos. Pero sinabihan lang weak leader, sinabihan lang bangag. O bakit ayaw nyo manghingi kay Sara ng tulong? Di ba si Sara idol nyo? Ang ina nyo. Katulad nung rider na to. Kaiba daw nung nakaraang administrasyon, ang bilis doon ng pila. Di, puntahan mo si Digong sa dahig. Doon ka pumila, tang ina mo ka. Doon ka humingi kay Digong kasi mabilis pala. Tang ina mo ka. Diyos mio, Marimar. Ito yung sunod, mga kababayan. Sa init po, sa sobrang lakas ng init, lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuaw. Wala. So, kailangan pala sagot pa ni PBBM yung inumin ninyo. Sagot pa ni PBBM yung payong ninyo. Yung pag-araw-araw ninyong pagmamasada. Nagreklamo ba kayo napakainit? Utang ina nyo, maghanap kayo ng lilim dyan. Bakit ultimo ba naman na pag-uhaw at pag-init dyan? Si PBBM ba ang may kasalanan? Tang ina nyo? Diba? Nung nagdadrive kayo ng motor, hindi naman kayo sumisigaw-sigaw dyan. Ang init, ang uhaw. Putang ina nyo. Diba? Libreng tubig! Putang ina, magpalibre pa ng tubig, Ang demanding nito mga DDS rider na to. Diba? Kita, hindi ko kayo nilalait, Real talk ko lang kayo. Pipila ka na nga sa libreng ayuda, ultimo tubig libre pa. Tang ina mo ka. Anong klaseng magulang nagpalaki sa'yo? Kita nyo, Nagre-reklamo kasi mainit. Akala mo naman ang puti. Putang ina, moreno naman siya. Tapos nagreklamo, ang init-init dito. Naiinitan kami. Uuhaw kami. Putang ina, akala mo naman puti puti ni Chris Aquino. Akala mo fluorescent ang balat. Moreno din naman. Tang inang yan. Diba? Ayun po. Dahil sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init, lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuaw. Walang libreng tubig! Putang ina, pati tubig oras kayo libre. pumila? Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi, Ngayon na kami na-releasean. paano bang bakit umabot ng Dapat kasi, mga kuya, inisip nyo kung ilan ba kayong pumila dyan. Kung more than 1,000 kayo, talagang matagal yan. Bakit? Hindi naman tanga ang local government ng Quezon City na mag-distribute kahit hindi ka naman kasali, pumipila ka. Alam nga naman, syempre, i-check pa nila yung pangalan mo kung nandun ka. Kung hindi ka naman kasali at hindi naman valid yung mga documents na ipinasa mo, bibigyan ka, tanga-tanga ka ba? Diba? Kasi ang pera ng gobyerno, transparent yan, nililiquidate. Hindi katulad kay Sara, nagagawaan na ng peking resibo. Diba? Hindi confidential fund ang pinipilahan ninyo na kahit hindi ka kasali sa listahan at hindi valid ang dokumentong ipinasa mo, ay bibigyan ka. At kahit peke ang pirma, naririlisan ka. Hindi yan confidential fund, kuya. Sa calamity fund yan, calamity crisis fund yan. Hindi yan confidential fund na kahit peke ang documents mo, lilibre ka, bibigyan ka at pipikiin ang pirma. Tang ina mo ka. Doon kay Sara mag-complain. Tang ina tong mga rider na to. Kaya hanggang ngayon, rider pa rin kayo, hindi kayo umuunlad sa buhay. Kaya ngayon, na-realize ko na kaya pala rider lang kayo. Hindi ko kayo minaliit Kaya pala hanggang rider lang kayo kasi hindi nyo alam kung ano yung sakripisyo. Hindi kayo marunong magtiis. Yung 5,000 na yan, mula ka alas 6 pumila, alas 12 na release. Kung drinrive mo yan, may 5,000 kang makuha. Hindi. Bakit? Magagastos ka ng gasolina. Yung pagod mo pag-drive. Diba? Ang inang yan. Huwag kayo magalit sa akin mga drivers Hindi ko kayo nilalahat. Yung mga nagrereklamo lang. Diyos ko. Kung gusto nyo pala yung nakaraang administrasyon dahil gusto nyo nang mapadali, ay di tawagan nyo si Digong doon kay Sara. Tang ina nyo. Huwag kayo dyan sa Quezon City pumila. Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon Mabagal talaga yung proseso. Tapos yung ang napakasakit pa doon, may namatay pa isa. Kaya napakasakit doon. Isa. Ang masakit daw doon, may namatay na isa. Bakit ka po nasaktan, kuya? Kamag-anak mo po ba yun? Bakit ka po nasaktan kung may namatay isa dyan? Hindi mo inalam, kuya ganito yan. Na ang masakit daw doon, may namatay na isa. Alam niyo po ba ang rason ng pagkamatay? Namatay po ba dahil sa pumila o namatay dahil may sakit?
Kasi hindi naman po agad-agad mamamatay ang tao kung wala siyang nararamdaman sa buhay. Hindi po siya mamamatay kung pila lang ang dahilan. Bakit? Habang nakapila ba nilatigo ninyo? Habang nakapila ba dyan sinaksak ninyo? Habang nakapila ba dyan pinakain yung lupa? Diba? Ang masakit daw may namatay isa. So isisi nyo na naman sa gobyerno kasi may namatay. Tangina talaga oh. Ang hirap sa inyo mga Pilipino. Kasamahan namin na namatay. Inatake. Oh. Bakit? Wala. Mabagal talaga ang proseso sa loob. Oh. Mabagal. So anong kinalaman doon sa atake dahil sa mabagal ang proseso? Inatake siya dahil kinakabahan siya baka makatanggap ba siya o hindi? Ganun ba 'yon? So inalam nyo ba yung ano yung findings ng kanyang pagkamatay? Tapos isisisi nyo sa gobyerno? Kami nga noon, nung pumila ako sa ayuda sa COVID, matagal din naman Napakabagal din sa totoo lang. Napakabagal. Yan. Puro kay reklamo. Kala nyo, gagwapo nyo. Papangit nyo naman. Yan, mainit daw, walang libre tubig. Ang ina nyo. Diba? Kaya hanggang ngayon, tignan ninyo, hindi kayo mag-uunlad sa buhay. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Bakit? Hindi kayo marunong magtiis. Diyos ko. Kaya hindi na ako nagtaka. Alam nyo na, mga kababayan. If you want to become a rich, no? Magtiis ka, magtiyaga. Hindi puro reklamo. Puro kayo reklamo eh. Ay nako. Huwag kayo magalit sa akin mga riders hindi ko kayo nilalahat. Yun lang mga nagreklamo, ulitin ko. 'Di ba? Ito yung sunod.